sumasalamin sa ating kultura at mga panlipunang usapin na naglalayong mapasigla ang kaalaman at kamalayan sa komunidad ng ating Pilipinas. Liwanag ng bagong simula, muling babalik ang pamilyar na muka. Ako si Christine Perez, ang committee head ng Usher at Registration. Mga kwento ng pag-asa, katapangan at pag-ibig, buhay, binibigay. Ako naman si Angelo James Guzman, kumakatawan sa marketing at documentation. Ngayon, sabay nating tuklasan kung ganun din ang pakiramdam ng ating mga PLE mayors sa ating paparating na DocuFest. Ito ang Documentano! Ayun, mga PL mayors, tila nasa panig natin ang swerte dahil maraming gusto magpaunlak sa ating mga katalunan. Kuya, can you share us your name, age, black, and first name? Yes, I am Marco Diaz. I'm 20 years old. I'm currently third year BA Communication. I am Axlan Benedict Memo and I am from BS Accountancy. I'm Brian Paul Maestrado, 21 years old, taking a Bachelor of Arts in Communication, Block 6, third year. I'm Joseph Lorenzo Cirillo and I'm 21 years old and I am from BEC 35. I'm Joyce Cardillo po from BSA 31. Ayan, hi, I'm Bedivere Matthew H. Gurion from BAC 36. Para sa una po namin katanungan, mahilig po ba kayong manood ng mga documentaries? Yes. Yes, mahilig akong manood ng documentary. Yes, oo naman. Siyempre, simula ng pagkabata ko ay witness na rin yung parang witness na rin talaga yung mga isa sa paborito kong show sa TV na kahit na after parang very late night na siya, inaabangan ko siya. Yun. Yes po. Not really, pero I'm into it. Well, hindi naman sa mahilig pero it become a hobby na manood na lang pampatulog to pass time. Ito, next question. Sa inyong palagay, mahalaga ba na tangkilikin natin ng mga dokumentaryong pang pelikula? Kung ganon, bakit? Well, maganda din talaga siyang tangkilikin kasi documentary becomes an avenue for awareness din. So, once na na-open tayo dun sa panonood ng ganun, parang doon din pwedeng possibility doon din tayo matuto. Yes po. Talaga para sa akin po na nanonood ng mga documentaries, parang sobrang interesting nakikita the lifestyle and then madaming lessons lalo na kapag yung may mga guest speakers na professional talaga. So parang marami kang matututunan hindi lang sa life experience, kundi sa mga bagay na beyond sa mind, knowledge po ba? It is important kasi documentaries portrays real life situations like there are no scripts when it comes to documentaries. Yes, actually mahalaga siya sa atin na dapat tangkilikin natin yung mga documentary films. Kasi syempre ito yung kind of film na more into reality, na more on touch talaga, na hindi naluan ng kahit anong fantasy or hemming genre. Parang more on talaga siya sa buhay ng tao. And also as BAC student, mahalaga siya sa atin kasi ito yung parang channel natin or yung parang nagiging medium natin para ikwento yung mga nangyayari sa lugar natin or sa environment natin na hindi pa aware yung ibang tao. Kasi katulad din naman ng other films kasi ayun nga, marami din namang genres sa documentary like films, di ba? So ayun, kailangan natin talaga siya tangkilikin kasi marami din siyang kayang ibigay sa atin. Yes, kasi maraming mga estudyante na hindi keen in reading books and reading articles. Yung gusto nilang mapanood yung mga impormasyon rather than reading it. Hindi ko naman sinasabing mas magandang manood kaysa magbasa. No? Pero maraming mga estudyante, maraming mga tao na gusto na manood ng mga pelikula, mga dokumentaryo kung saan natutunan. Ito po, kung ikaw po yung papipiliin no paggagawa ng pamagat na pang-dokumentaryo na sumisimbolo sa buhay mo, ano po? Or siguro a daily life as PLM student. Hindi naman sa sobrang hirap, pero kasi di ba, ni-org din kasi ako sa Medion, sa PLM Dance Incorporated po. So, tapos sinasabay ko rin kasi yun sa course ko na yun, mabigat nga din kasi nga, kilala din yung BSA na winawaldas sa PLM. Parang gusto ko lang din po ibahagi sa iba kung gaano kahirap and gaano sinusurvive ng bawat PLM students yung kanya-kanya lang journey. Yung paggagawa ako siguro bakla ng tao. Hey! Kasi parang ito yung parang documentary tungkol sa
kung gaano nga ba ang baklang ito ay hinarap ang kanyang mga pagsubok sa buhay. Parang teleserye pero more on reality. Siyempre hindi naman pare-pares ang bakla sa Buhay ng isang accountant. Buhay estudyante, di ba mo? Siguro pamagat, siguro ang mikropono kasi 'di ba alam naman natin ang mikropono is isa siyang instrumento kung saan nagbibigay ito ng daan para mabigyang boses yung mga taong hindi pa naririnig, mas napapalakas, mas nabibigyan ng atensyon yung mga boses na hindi naririnig ng ibang tao. So magandang pamagat yun sa documentary ng buhay. Siguro hango siya dun sa title ng isang famous documentary ni Cara David, yung Kali Impyerno. Kasi yung buhay ko ngayon, super, bukod sa mainit talaga literally, super hirap na rin. So, Last question po is, gusto mo ba ma-experience ang pinakaabangan na DocuFest sa PLM? Kung ganon ay, bigyan mo kami ng pinakamalakas mong beep beep! ayan, beep beep! Ayun. Beep beep! Beep beep! Eh, Beep beep! Beep, beep. Maraming salamat po. at dito muna tayo hihinto para sa ating dokumentanong. Tama! Stop over muna tayo bago tayo tuluyang magtungo o bumiyahe sa ating DocuFest. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa Cinereal 2024, i-follow at maging posted sa aming Facebook page. Muli, ako si Kirsten Perez. At ako naman muli, si Angela James Guzman, at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Magkita-kita tayo mga isko para sa ating Cinereal 2024. Mula Moralia, ang